May nitanong sa akin, "Hello po, Boss Rai. Silent viewer niyo po ako. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Nag-decide po ako na mag-off SIM dahil sa mga panghaharas at pananakot ng mga OLA agent na hindi ko alam kung sino dahil hindi naman po nagpapakilala. One time po, nagsabi sa akin ng anak ko na 13 years old, grade 8 po siya, na may nag-text sa kanya ng ganito. Scammer alert! Mag-ingat sa taong to, hindi marunong magbayad ng utang. Siya ay may utang na 50,000 sa aming kumpanya at walang balak magbayad. Pinapakain sa buong pamilya galing sa nakaw. Kung siya ay hindi magbabayad ngayon, madadamay ka sa utang na ito. Kasi ikaw ang nakalagay sa reference nitong tao na to. Hindi kita titigilan hanggat hindi yan nagbabayad. Kaya sabihin niyo yan sa kanya, lahat kayo dito idadamay ko. Tandaan mo, pag hindi niya to binayaran, damay ka dito. Dahil lahat ng details mo, binigay niya dito dahil ginawa kang reference ng scammer na yan. Sabihan mo yan dahil di ka namin titigilan. Pag di nagbayad yan, parehas kayo makakasuhan dito ng estafa. Pagbayarin mo yan ngayon din. Kung ayaw mong pati barangay nyo, papuntahin ko sa bahay nyo. Halos manginig po sa takot ang anak ko. Hindi ko po siya nilagay na contact reference ko at di rin nakasave ang number niya sa phone book ko. Kaya nagtataka rin po ako paano nila nakuha number ng anak ko. Hindi ko din po alam kung anong OLA ito dahil wala pong nakalagay at wala rin po akong inutangan na company na halagang 50k sa totoo lang po. Sana po mabigyan niyo po ako ng payo kung ano po ang mabuting gawin. Maraming salamat po, more power, and God bless po, Boss Rai. Alright, napakaganda nitong katanungan po nito, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Anak ng kamote itong mga nakakainit po ng ulo. Actually, kaya feature ko itong tanong na to kasi napikon talaga ako nung nabasa ko. No, kasi hindi ho talaga tama yung ginawa kasi biruin nyo, lahat daw ho idadamay. Nakita nyo, no? Tapos may tanong nga ho dito na kung paano nalaman yung numero, no? Kahit hindi naman ho ginawang contact reference at hindi rin naman ho nakasave sa phone book yung number ng anak. So sasagutin ho natin yan later. Okay. Himayin ho natin itong katanungan na to, no? So maraming salamat po pala, no, sa inyong panonood sa aking mga videos. Okay? So sabi nyo lang po na manghihingi kayo ng advice, no? Kasi nga nag-decide nga kayo na mag-off ng SIM dahil sa panghaharas at pananakot ng mga OLA agent na hindi naman nagpapakilala. Okay? Regarding dyan po, nasa sa inyo po yan kung ano po ang gusto nyo pong gawin para makaiwas kayo sa anxiety at depression, no? Kasi nga talagang mangungulit talaga itong mga to. Hindi lang mangungulit, mananakot yan. Totoo, manghaharas yan. Mga abala ng ibang tao yan. Ipapaskill kayo sa sa social media. Ganyan ho ang gagawin niya, mga bugok na yan. Wala ho talagang kaluluwa. Ngayon, kung ano ho, sa tingin po ninyo, yung ikagagaan ng loob nyo para hindi nyo sila nababasa, hindi nyo natatanggap yung tawag, gawin nyo po. Okay? Pero yan kumbaga habang ginagawa nyo po yan, gumagawa ho kayo ng paraan para po matapos yung problema na yan, no? Para po mabayaran po ninyo. Okay? Tapos sabi nyo nga yung 13 years old po ninyo na grade 8 na anak, may pinakitang mensahe sa inyo. Okay, so ito po yung mensahe, no? Scammer alert daw po. Okay. So, ang sabi po dito is 50 mil daw po yung nahiram po ninyo sa kanila, no? Ito ang rito tingnan nyo hindi marunong magbayad ng utang, 50,000 daw po sa kanilang kumpanya. Tapos, walang balak magbayad. Ito, pinapakain sa buong pamilya galing sa nakaw. Nakita nyo katangahan itong mga bugo katabusado online. Nilagay mo. Diba, nang hiram, hindi nakabayad.
O ba't naging galing sa nakaw yung pinapakain? Sira ba tuktok mo? Paano naging nakaw yung utang? Sige nga, hindi pa lamang nakakabayad. Mahirap kasi sa inyo, ina-assume nyo kagad. Diba? Kasi nga, wala kayong alam sa paniningil, mga gago kayo eh. Diba? Yan dyan ako nabubwisit eh, diba? Wala ka nang alam sa paniningil, mag-a-assume ka pa na ito gagawin yan, ganito yan, hindi magba... Diba? Manong tawagan nyo ng maayos. Kausapin nyo maayos. Puntahan nyo sa bahay. May address kayo eh. Diba? Hindi yung puro pang kalokohan yung pinagagagawa nyo. Mariosep, kadaling maningil. Kung gusto nyo maningil, tuturuan ko kayo. Madali lang. Oh. Mariosep kayo? Hindi ko maintindihan kung saan kayo nakadampot ng mga mga amo nyo. Sa bagay, sila may kagagawan yan eh. Sila ang may utos niyan eh. Ay kayo naman, kapwa nyo Pilipino, sinasalbahin nyo, mga bugo kayo. Wala kayong mga So, tapos, sinabi pa dito na, yun daw pong bata, yung anak po ninyo, no? Ang ginawang reference, no? Tapos, hindi raw titigilan, no? Hanggat hindi nababayaran, no? Tingnan nyo yan. Sa sobrang nila, kawalangyaan lang nasa isip, no? Talagang lahat imimensahe. Di ba? Wala silang pakialam kasi hindi naman nila alam yan eh. Na yung binadala nila ng mensahe is 13 years old. Mamaya po sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi yung mga yan, SMS blast lang ng SMS blast yan. Totoo po yan. Kung yung mga ninakaw nila, di ba? Na numero, padadala nila yun. O sabi nga ho dito, di ba? Yun daw pong anak ninyo nilagay as reference. Pero sabi niyo po dito hindi niyo nilagay at hindi nga ho nakasave sa phone book niyo. Yan po lahat. Ganyan ho katangayang mga yan. Biruin niyo ha. Yung ninakaw nila doon sa inyong phone book, no? Ang tawag nila doon kundi reference, co-baker, co-borrower. Yan ang tawag nila. Isa lang ho pagka ho kasi yan reference, dapat alam nung tao na yon na siya yung reference. Okay? Ang dapat ginagawa po ng mga bugot na busadong online lending apps na yan, tinatawagan po yung numero na yon, yung tao na yon. No? Tatanungin, ginawa ho kayong reference ni ganito, di po ba? Payag ho ba kayo? Ganun ho yan. Hindi yan yung ilalagay lang doon, para lang tatawagan nyo pag gagawin yung collateral, mga bugok. Yan ang hirap sa inyo. Yung mga ninakaw yung detalye, ginagamit nyo, collateral. Pag hindi nakabayad, puro ay salbahe. Walang iya kayo. Tapos ito pa. Tandaan mo, pag hindi ito binayaran, damay ka. Di ba? Kasi daw yung lahat daw ng detalye. Sinungaling ba, di ba? Nakita nyo? Lahat daw ng detalye, ibinigay daw ninyo as reference. Hindi nyo binigay. Ninakaw ng mga bugok na yan. Nakita nyo? Minura pa nga kayo. Mga siraulo to. Tapos, sabi daw ho dito, parehas daw ho kayo nakakasuhang estafa. Bobo talaga, di ba? Ano ho ba definition ng estafa? Pagka yan, meron kayong pinagplanuhan niya, kayo, nandin lang, tsaka nanloko, para kayo makakuha o makapanghiram ng pera. Ang example po niyan, pineke nyo yung ID o kung ano man dokumento pinasa po ninyo, or naglagay kayo ng detalyeng hindi tama. So, yun po, estafa kaso doon pag napatunayan. May criminal liability yun, may posibilidad na makulong. Hindi ba? Mali. Sa kanila ho kasi pag hindi kayo nakapagbayad, ang tawag nila estafa. Di ba mga tanga? So, Mariosep, sa cellphone may dictionary na. Hindi nyo pa hanapin ang ibig sabihin ng estafa. Mga bobo kayo. Diba, yun yung mismong nanghiram, hindi nyo makasuhan ng estafa. Idadamay nyo pa yung sinasabi nyo reference, mga bugok. Diba, nakakainit kayo ng ulo eh. Tsaka, kalakas-lakas ng loob nyo magsalita ng ngayon. Makatungtong ba kayo ng korte? Hindi nyo nga mapuntahan yung kliyente nyo sa bahay para makausap ng maayos kasi mga duwag kayo, mga bobo kayo.
Nakakainit kayo ng ulo. Ayan. Doon ho tayo sa sinasabi nyo na hindi nyo talaga ginawang contact reference at wala ho sa phone book. Ito po yan. Nung nag-click kayo at nagbigay kayo ng ng permission, no, na makita nila. Dapat yun makita lang naman nila eh. Hindi ho yung ma-access at manakaw eh. Oh. Nung ninakaw ho nila, no, lahat po yan nasa phone book, nasa call logs. Okay. Pati po yung mga messages. Baka po kasi, no, doon sa telepono nyo, may call log yung anak ninyo. It's either tinawagan kayo or tinawagan ninyo. Yung mga bugok na yan, lahat po yung pinapadala ng SMS. Tsaka tinatawagan. Tapos ang pakilala nila, ginawang reference. Kaya ho na, na mensahe ho yung anak nyo na ganyan. Hindi nga ho siya nakasave sa phone book ninyo, pero may call logs yan. Oh, it's either ho kayo nagpadala ng kayo tumawag, di kaya sila ang tumawag. Kahit ho miss call. Totoo po 'yan. Tapos yung SMS ho na na pinadala ka, may SMS yung pinadala sa inyo yung anak ninyo. O kayo nagpadala ng SMS. Pati ho 'yun. Napapadala nila. Ganun ho kagaling sa katarantaduhan yung mga bugok na 'yan. Okay. Ito po ang gawin po ninyo. Kasi nga ho, may na yan eh, mayroon ng tawag dito, yung pagnanakaw na ng detalye, di ba? So, sa National Privacy Commission, mag-message po kayo. Pwede ho yan through email. Pakihanap na lang po sa Google, okay? Sa SEC po, nandyan po sa aking description box, no? Yung iMessage, no? Create po kayo ng account, tapos i-message nyo po sila. Dapat po lahat ng patunay naka-attach. Okay? Pwede rin ho kayong mag-complain sa PNP, sa PNP, sa NBI, sa DOJ, tsaka po sa PAO. Pwede ho kayo diyang mag-complain. Now, kagaya ho ng lagi kong sinasabi, pagka yan ho ina-raid, okay? Kaya lang, sabi nyo hindi nyo kilala. Ano yun na lang ho? Ilan ba ho yung ulang nahiraman po ninyo? Okay? So, ang sa akin dito is, ayaw nyo magpakilala, damay nyo na. Diba? Ganun lang naman ho yun eh. Kasi kaya hindi nagpapakilala yung mga bugok na yan, takot yan. Nakita nyo? Duwag eh. O ngayon, ayaw nyo magpakilala, lahat kayo ngayon, lahat mong nahiraman nyo. Kung meron kayong dalawang nahiraman, yung dalawa na yun. Complain nyo, ayaw magpakilala eh. Di ho ba? Kasi tingnan nyo, their word against your word. Sasabihin na, hindi naman ako nagpadala niyan eh. Bakit nagpapakilala ba kayo? Di ba? Pinakamaganda ho niyan is kumonsulta kayo sa abogado. Yun ho ang pinakamagandang gawin po ninyo. Kasi ako naman ho hindi abogado. Maniningil ho ako. Kung ano yung sinasabi ko rito is based on my experience po. Okay, sana lang po, kumbaga, nabigyan ko kayo ng ideya kung ano po yung inyong dapat gawin. Kasi naaawa ho ako sa anak po ninyo eh. No? Biruin nyo, 13 taong gulang, nakaranas ng ganun. Diba? Itong mga bugo katapusan. Kaya nag-init ang ulo ko dahil dun sa bata eh. Nakakaawa. Kasi biruin nyo, yung trauma na sinapit ng anak nyo sa ganung kabatang edad, diba? Hindi iniisip ng mga bugok na yan yun eh. Diba? Basta lahat ng ninakaw nila. May mensahe, tatawagan. Regardless siya kung ano edad. Di ba? So, ganun ho kawalang yaya. Kaya, sa susunod po, pagka natapos na yan, nabayaran nyo na siya, huwag na ho kayo manghiram dyan sa mga yan. Kasi wala hong mangyayari. Puro sakit lamang po ng ulo, ibibigay sa inyo ng mga bugok na yan. Para matigil na yan, kung mapag-iipunan nyo, pag-ipunan nyo, tsaka nyo siya bayaran. Huwag ho kayo magpaparsyal. Buo po yung bayaran. Para ho matapos na yung inyong problema. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Including ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.